Okay, magandang umaga po, Doc Willie. Nandito tayo sa Quezon Memorial Circle. Kasama natin si Ray Abacan. Sa dialysis ating mga followers. Kamusta? Ang aga niyo dito. Thank you. Meron kasi silang ginawang motorcade. Nagulat nga ako eh. Anyway, surprise. Oh, meron tayong balloon. Ready na yung van natin. Pero sa araw na to, magbibigay tayo ng bagong kidney tips para sa kanila, Ray. Alam ko, matagal ka na nagda-dialysis. 9 years po. Kwento mo sa kanila. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ray Abacan ng Dialysis PH Support Youth. Yan, bibigyan ko po kayo ngayon ng payo dahil ngayon po, napapansin po namin dumarami po ang nagkakasakit ng chronic kidney disease. Marami po sa kababayan natin nagkakasakit. Anong edad man po, babae, lalaki, bata, matanda, lahat po nagkakasakit na. Marami pong dahilan. Una po sa dyan, ang lifestyle po. Iba na po ang pagkain natin ngayon. Napaka-importante po sa buhay natin na malaman natin kung ano ang tamang pagkain at tamang mga pag-inom ng gamot. Ngayon po, marami pong mga pasyente ngayon na nagkakaroon ng mga bagong sakit dahil po sa... Kwento ko lang, Ray. Kasi si Ray Abacan, President ng Dialysis PH. Opo. Ang member nila mga 20,000. Actually, nasa 30 na po. 30,000. So sa dami ng nakakausap niya, nakakausap mo lahat puro dialysis. Opo, araw-araw bagong po, dialysis. Ang dami pumapasok sa group natin, di ba? Opo. So ano yung mga nakita mong dapat nila iwasan na nakikinig baka biglang magka-kidney problem sila? Ngayon po, marami po yung sa pagkain, sabi mo number one. Una po, pagkain. Chichirya, maalat. Maalat, yan. Sobra daming noodles. Opo, sobrang taas po ng content ng salt niya. Ano pa mga matataas ang salt? Mga processed food po, yan. Number Delata. 1 po. Delata. Tapos yung mga noodles. Yan. Tapos mga pagkain pong sobra sa asin, may mga preservatives. Tsaka yung mga dinadagdag po ng mga ingredients Betchin, asin, toyo. asin, toyo. Bawal na yun sa'yo? Oy, sobra po. Bawal sa Iwasan inyo? na po Hindi ka talaga tumitikim? Hindi na po. Kasi talagang pinapakita ko po sa iba na napakahirap po magkaroon ng sakit sa kidney. Okay. Napakagastos Tapos po. sinabi mo dumadami na rin yung kidney disease dahil sa pain reliever? Opo. Ang karamihan po kasi ng mga pasyente ngayon, bawat konting sakit, inom na agad ng gamot nang walang konsulta sa doktor. Napakadelikado po. Sobra po. So, Lagi ko ang sinasabi sa kanila, yung sa pain reliever, di ba? Kung pwede hindi uminom, huwag na lang uminom kasi marami na nga nagda-dialysis dahil doon. opo, kung hanggat maaari po, kumonsulta lang muna sa doktor o wag nyo pong gawing parang maintenance na yung mga pain reliever. Napakadelikado po. Sobrang dami po ngayon talagang nagkakasakit dahil dyan. Kaya nagbibigay gabay po Sa kami. experience nyo, di ba? Hindi Opo. to lumalabas sa media, yan na nakita natin. Kasi kung kita nyo, pinopromote nila yung gamot, hindi naman nila sinasabi yung tamang pag-inom o tamang Yes, tsaka sa pain reliever, ingat din tayo hindi lang sa kidney disease, liver, sa magkaka-ulcer, Opo. dudugo yan, tsaka tumataas chance of heart attack. Nag-warning na US FDA. Yan na nga, kaya nga tayo tumatakbo para masabi natin to na hindi tayo mapipigilan sa mga tamang payo Opo. sa kababayan natin. Kundi padami magdadialysis. alam nyo po, napakahalaga po ng kalusugan. Sabi nga po nila, mas okay lang pong wala tayong pera basta malusog ang pamilya. Ika nga po, health is wealth. Yan po ang kataga natin. Ang tunay na kayamanan po sa buhay ay ang kalusugan. Kaya pagyamanin po natin. Tapos, ang tips pa natin, yun na nga, high blood diabetes, ginagamot. Top 1 and top 2, diabetes and hypertensive po. Yan po. Dumarami sa mga kabataan nagda-dialysis sa glomerulonephritis. Opo. Parang namamaga o Opo. minsan may infection. Ano ba mga tips natin dyan? Alam ko meron ka mga kasama dito. Opo, kasama ko po ibang mga members namin na ang dahilan po ay glomerulonephritis. Yun po yung top 3 na cause ng kidney disease. So, ang nagiging sanhi po noon, karamihan, dahil po sa mga pagkain, sa pag-abuso, stress, Okay. puyat, yun, mga bisyo, iwasan na po natin yun para po sa kalusugan natin. So, yan po So, ano dapat nila i-check? Creatinine, urinalysis. Creatinine, urinalysis, yung kahit yung simpleng blood pressure, ma-check nyo kung Yes. high blood kayo. Ingatan nyo po ang sarili nyo at alagaan nyo po talaga. Ang hirap ng dialysis. Pakita mo ang shunt mo. Nakalaga ba sa shunt mo? Yung fistula ko po nandito. Pakita natin. Yan. Ang laki ng fistula. 9 years na po yan. Yan. Talagang malaki Diyan po siya. yan po yung ginagamit naming access para sa Okay. hemodialysis. Okay. Explain lang natin, Ray, ano ba itong mga ginagawa nila? Na-prepare nila sa likod? Ayan,
Ngayong araw po, isa pong sorpresa para sa ating doktor ng bayan. Nandito po kami nagsama-sama, nagtulong-tulong para po iangat ang kalusugan ng ating bansa. Kasama po natin si Doc Willie, ang doktor ng bayan para po sa motorcade. Yan po, ang ating masugid na leader, si Ma'am Sam. Wala po thank you para ba, Tingin tayo sa camera. basta para po sa bayan, wala po thank you. Dapat po magpasalamat po tayo kay Doc Willie kasi pinaglalaban po niya tayo. Dahil kung wala po siya dito, wala po tayo dito. Yun lang Thank po. you so much. Thank you po sa Sino yung mga pagtakbo. kasama mo? Ito po mga Muslim community po. Sila po. At saka yung Baseco. Yes. Ayan, Baseco sa community. Yan. Ayan. Okay Sabay po. po tayo. Thank you sa pag-interview. Mabuhay po, Doc William. Okay, thank you very much. Okay. God bless po.